A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, mga kaibigan, mga brother in Islam. Nandito naman po tayo upang magbigay ng kaunting balita. Nandyan ho kayo sa inyong nagre-relax kayo. Ati pong bigyan dinaw ito. Ano ba ang pangunahing aral ng isang tunay na relihiyon? Ang pangunahing aral o katangian na halos lahat ng mga relihiyon ay ang paniniwala sa iisang Diyos o ang kataas-taasang nag-iisang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan at nakakaalam ng lahat. Ang mga tagasunod ng bawat relihiyon ay naniniwala na ang kanilang Diyos na sinasamba ay katulad ng Diyos na sinasamba ng iba, at tanging ang pagkakaiba ay ang pamamaraan ng pagsamba at ang pagkilala sa pangalan niya. Ang ganitong pananaw ay hindi katanggap-tanggap sa Islam. Ang Islam ay nagtatakda na ang paniniwala ay may kaakibat na gawa na umaayon sa utos ng dakilang lumikha. Ang paniniwala sa nag-iisang Diyos, ang pamamaraan ng pagsamba, at ang sumasang-ayon sa isang batas at na kanyang ipinagkaloob. Ang maluwalhating Quran ay nag-aatas na hikayatin ang angkan ng mga kasulatan at magkasundo sa isang salita tungkol sa nag-iisang Diyos. Ang dakilang lumikha ay nagwika sa maluwalhating Quran sa Surah Al-Imran, chapter 3, verse 64. Sabihin, O Muhammad, o angkan ng kasulatan, Hudyo at Kristiyano, halina kayo sa isang salita na sadyang makatarungan sa amin at sa inyo. At tayo ay huwag sumamba maliban sa Allah, ang tanging nag-iisang tunay na Diyos, at huwag siyang ipagtambal kanino man, at huwag kilalanin ng iba ang ilan sa ating bilang Panginoon maliban sa Allah. At kung sila ay tumalikod, magkagayoy sabihin mo, kayo ay magiging saksi na kami ay mga Muslim, sumusuko, sumusunod at tumatalima sa Kanya. Ang nasabing talata po ay nagbibigay diin sa bawat Muslim na hikayatin ang mga Hudyo o Kristiyano na magkaisa sa iisang pananampalataya na walang dapat sambahin maliban sa nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinakilala sa talatang ito ang pagiging makatarungan sa pagkilatis ng katotohanan at isang salita at ugnayan na kung saan ay magiging katanggap-tanggap sa bawat panig. Ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtatagubilin sa tao na iisa lamang ang nararapat na pag-ukulan ng pagsamba. Isa lang. Kasunod nito, nararapat na iisa lamang ang relihiyon na dapat tangkilikin ng tao, magkagayon makatarungan lamang na iisa ang pamamaraan ng pagsamba. Subalit ngayon, ang daming relihiyon na kung ano-ano ang kanilang doktrina na hindi naman sinusunod ang kautusan ng tagapaglikha.
Mababasa sa maluwalhating Quran, ang Allah ay nagsabi, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag kumilala sumamba sa dalawang Diyos. Katotohanan, siya ay lamang ang nag-iisang Diyos, kaya sa akin lamang kayo dapat matakot. Quran chapter 16 verse 51. Ang daming relihiyon kung ano-ano ang kanilang katuruan, sa kanilang imbento, kaya nagkawatak-watak ang tao. Ang paniniwala sa nag-iisang Diyos, mga kapatid, ay hindi nagtatapos sa simpleng paniniwala lamang. Ang paniniwala ay pinagtitibay ng gawa at ang gawa ay nararapat na sumang-ayon sa kagustuhan ng nag-iisang Diyos. Sumang-ayon. Sa makatuwid, marapat lamang bigyan ng pansin na ang Islam ay nagtuturo ng isang paniniwala na nag-iisang Diyos. Ang Allah ay pinagtibay ang gawa ayon sa kautusan niya. Anumang uri ng paniniwala na walang pagsagawa ay tinuturing na walang saysay. Sa mabilis na paglipas ng panahon, ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagkilala sa iisang relihiyon at iisang pamamaraan ng pagsamba ay nabahiran ng maraming pagdaragdag o pagbabawas. Nagsulputan ang iba't ibang uri ng pananampalataya, halos lahat nag-aangkin na nasa kanila ang kaligtasan. Ang pagtatakda ng Allah sa mga kaganapang ito, mga kapatid, ito ay isang pagsubok sa talino ng tao sa kanyang malayang pangangatwiran upang malaman kung ano ang tama at mali. Okay? Ano ang tunay at huwad na relihiyon? Malalaman po natin yan kung ano ang tunay at peke na relihiyon. Kasi ang daming relihiyon ngayon nagsulputan, sila nag-aangkin na sila'y tama. Sa kasalukuyan po ay nagkalat ang napakaraming bilang ng relihiyon na umaabot humigit kumulang na more than 20,000 kabuuan at sa buong mundo. Tingnan nyo. More than 20,000 na po ang relihiyon ngayon. Hindi pa kasama dito ang ibang relihiyon katulad ng Judaismo, Budismo, Zoroastrianismo at mga sekta nito. Ang relihiyong ito ay kalimitan na itinatag ng isang karismatikong lider o mangangaral na may layong iligtas daw ang tao sa impyerno. Yun ang kanilang misyon, iligtas daw nila ang tao sa impyerno o di kaya'y may personal na interest na katulad ng pagpapayaman o maging isang maimpluwensyang personalidad sa lipunan. Napapansin ho ninyo, ang ibang relihiyon ngayon ay nagpapayaman. Ang ilan naman ay kinilala o tinuturing isang institusyon sa dami ng mga tagasunod nito. Ang iba naman ay patuloy na nagpapakita ng mga kamanghamanghang bagay na kung minsan ay hindi kayang ipaliwanag ng kaisipan ng tao. Katulad ng pagpapagaling ng mga may sakit, na tinanggihan ng gamot na gamutin ng mga dalubhasang manggagamot. Nagsisilbi naman itong mga pag-asa ng sa mga taong limitado sa katotohanan na buhayan ng puso at walang itubili sa pagsapi sa mga nasabing relihiyon. Okay?
Subalit, kung ating tatanungin ang ating sarili, tanungin nga natin ang ating sarili, tanungin natin, sa dami na nangkalat na nagsusulpot ang relihiyon, anong garantiya? Anong garantiya natin na ang relihiyong ating pinasasapian ay isang tunay na relihiyon na maghahatid sa atin sa tagumpay sa kabilang buhay? Yun po ay tanong. Ano ang pamantayan o katangian ng isang relihiyon upang masabing ito ay isang relihiyon galing sa nag-iisang lumikha na nag-aangkin ng isang tunay na relihiyon na walang bahid na anumang pag-alinlangan? Tanong din po yun. Ang tunay bang relihiyon ay makikita sa dami ng tagasunod nito? Tanong din po yun. Ang tunay bang relihiyon ay ang pagpapakita ng mga nakamamanghang bagay, pagpapagaling ng mga malulubhang karamdaman, mga himala na maging ang siyensya ay walang maibigay na katwiran? Anong hindi yun? Sapat ba ang pamantayang ito sa pagkilala sa tunay na relihiyon? Tanong din po yan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbabala sa mga ganitong huwad na mangangaral. Mag-ingat kayo sa tagapaglikha kung saan kayo pupulutin. At nagwika ang Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran sa chapter 6 verse 70. At iwanan niya ang mga taong ginagawang laro lamang ang kanilang relihiyon at sila'y nalilinlang ng buhay dito sa mundo. Ang daming relihiyon ngayon na ginawang libangan, sayaw dito, sayaw doon, masaya. Itong sabi ng tagapaglikha, iwanan ninyo ang mga yan. Subalit, paalalahanan sila nito ng Quran, o pinapaalalahanan po kayo ng Quran upang ang kaluluwa'y di maharap sa kapahamakan dahil sa sariling gawa, sa panahong sila'y walang tagapagtanggol maliban sa Allah, at kahit gawing pantubos para sa kanyang sarili ang lahat ng bagay ay hindi tatanggapin sa kanya. Yan po ay binanggit sa chapter 6 verse 70. O kahit pangtubos ng kaluluwa nyo, yung mga relihiyon daw ninyo, sabi ng Allah, ginawa nyong libangan. O i-English natin, sabi rito, and leave alone those who take the religion as play and amusement, and whom the life of this world has deceived. But remind them with it, the Quran, lest a person be given up to destruction for that which he has earned, when he will find for himself no protector or intercessor beside Allah, and even if he offers every ransom, it will not be accepted of him. Such are they who are given up to destruction because of that which they have earned. For them will be a drink of boiling water and a painful torment because they used to disbelieve. O yun, ihanda ninyo, lalaklakin ninyo ang boiling water na kumukulong tubig sa impyerno. Magmatigas pa rin kayo sa tagapaglikha. Ayaw ninyo siyang sambahin, iba yung sinasamba nyo. O ngayon, pag tayo magkita-kita sa kabilang buhay, saan kaya tayo pupulutin? Pupulutin saan kaya? Kaya mga tanong, binigyan na kayo ng banal na Quran para inyong basahin. Ito. Ngayon, dinidinay pa rin ninyo ito. Ginagawa ninyo ang inyong religion, sabi ng Allah, is an amusement and play. Deceive daw. Na-deceive. Sinabi pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, then we have put you, O Muhammad, peace be upon him, on a plain way of our commandment, like the one which we command our messenger before you, legal ways and law of the Islamic monotheism. Isa, so follow you that Islamic monotheism is its law, and follow not the desire of those who know not. Yan. Maliwanag ho yun.
Buksan po ninyo ang inyong tainga. Kung mayroon kayong tulili dyan, tanggalin nyo. Buksan nyo, makinig kayo. Oo. Bilang tao po, tao lamang, pinagkalooban tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng sapat na katalinuhan. May talino po tayo upang gamitin sa pagtuklas ng mga bagay tungkol sa ating pananampalataya na maghahatid sa atin sa tagumpay sa kabilang buhay. Ang pagtatanong ay isang magandang paraan upang tuklasin ang mga buhay na hindi natin alam. Hindi ito pagpapakita ng kamangmangan, bagkus pagpapakita ito ng katalinuhan. Matalino po tayo kaya lang iba yung nasa isip natin. Ang bawat tanong ay pagtuklas ng kaalaman at ang bawat kaalaman ay mabisang sandata sa kamangmangan. Sinasaliksik ang kaalaman at hindi ito kusang lumalapit. Ang mga hawak ng kaalaman ay nagbibigay ng katotohanan. Magsaliksik tayo. Saliksikin natin ang katotohanan. Ang mulahating Quran ay nagsabi sa chapter 30 verse 114, sa English, then high above all be Allah, the true King, and be not in haste, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, with the Quran before its revelation is completed to you, and say, my Lord, increase my knowledge. Dagdagan po ninyo ang aming kaalaman na nagsasaliksik ng inyong salita tungkol sa katotohanan. Huwag niyo po kaming iligaw. Ayun, my Lord, Panginoon, dagdagan po ang aming kaalaman. My Lord. Ito ay Tauhid al-Rububiyah. Panginoon. Mababasa pa rin po natin mga ilang Biblia ilang bersikulo sa Biblia, Awit Kapitulo 119, versikulo 66. Sabi nga dito, teach me good judgment and knowledge, for I have believed thy commandment. Sa Tagalog, ako'y bigyan mo ng tunay na karunungan, yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Ayan. Ang reliyon bilang pangunahing kaagapay ng tao ay nararapat na pagtuunan ng higit na pagsisiyasat tungo sa kanyang kaligtasan. Madaling sabihin ng sino man na siya'y ligtas na. Yung iba kasi nagsasabi, hindi, ligtas na ako kung saan ako reliyon, ligtas na ako. Subalit anong batayan ng kanyang kaligtasan? Ang unang dapat tanungin ay ang galing sa ating sarili. Ang reliyon bang kinabibilangan ngayon ay nagsasabi ng totoo at may turing na isang tunay na reliyon? O tanong yan sa inyo Ang tanong ay nagbibigay din sa katagang tunay, tunay. At dito magsisimula ang ating pagsisikap na makita ang simpleng pagbaybay ng katotohanan. Tingnan natin ang tunay na relihiyon at saka yung huwad. Kasi baka nasa huwad kayo Pero ipagpapatuloy po natin yan sa susunod. Ano bang ibig sabihin kasi ng tunay? Dito tayo magtatapos sa susunod nating pag-uusap. Sana magsaliksik tayo. Huwag tayo magbingi-bingihan dahil ang mundong ito ay mga amusement and play, kung saan yung mga masayang, nagkasayahan ba? Ito yung mga relihiyon na ginawang, instead na magtaimtim na magdadasal sa tagapaglikha, ginawa pang sayawan, palakpakan dito, palakpakan doon. Yun ang mga relihiyon na sinabi ng Allah, yung mga relihiyon na amusement and play ang ginagawa nyo. Yun. Ngayon, sa susunod po, ating pag-usapan ano ang ibig sabihin ng katagang tunay. May tunay, may peke, may huwad, may totoo. Doon po tayo, sa next meeting po tayo, sa next pag-uusap natin. Abangan po ninyo ako, sasabihin ko sa inyo kung ano. Kasi yung iba po dyan, talagang pinanindigan nila ang kanilang relihiyon tunay. Ngayon, kukuha tayo ng totoo.
yung turo ng mga propeta, ito po ang tunay na relihiyon. Walang binago. Kasi ang sabi ng mga propeta, ang Diyos ay iisa. Kaya ang turo naman ng iba na nagtatag ng kanilang relihiyon, ang Diyos tatlo, naging Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sino yung Espiritu Santo? O yun. Yun ang tatag nila, ginawa nila ito. Nung wala na si Jesucristo, mga ilang siglo na, nandun na, hindi niya na alam kung anong nangyayari sa mga tagasunod niya. O yun, nagkawatak-watak tuloy. Isang ano yan pinanggalingan nila, isa lang yan isang katuruan talaga. Ngayon, masyadong labis yung utak ng tao, nag-imbento na kanya-kanyang relihiyon, kanya-kanyang sekta, hinakot dito yung tao, kinuha, pupunta doon, ganon-ganon, nagkawatak-watak, nahiwalay. Ibinaba ngayon ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran na itong ginagawa ninyong relihiyon, ito ay mga laro lamang. Mga laro-laro lamang ito. Kasi wala sa katulad ng propeta yung mga ginagawa niyo dito, ulitin natin, and leave alone those who take their religion as amusement and play. Iwanan nyo yan. Iwanan nyo. Sabi ng Diyos na tagapaglikha, iwanan nyo yung religion niya na ginawa yung amusement and play. Sa loob ng wala na rin ako pakialam niya, pero ginagawa nilang tabag may kantahan, may kahiyawan, may kung ano-ano mga instrumento dyan. Yun dito na binanggit mismo ng tagapaglikha. Sabi niya, for them will be a drink of boiling water and painful torment because they used to disbelieve. Gawing pantubos sa kanyang sarili ang lahat ng bagay na hindi tatanggapin sa kanya. Kahit anong ilang milyon ng pera mo, o kung hindi mo sinunod ang tagapaglikha, kahit pantubos mo yan, gawing pangtubos sa iyong buhay, hindi na tatanggapin yan. Distraction na ito Itong natapapala ng mga tao ngayon. Okay? Hanggang sa susunod, usapan natin yung sinasabi, sabihin isang katagang tunay. Okay? Wa akiru dawhan, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.